Nakalimbag sa libro o sa aklat ang mga kwento ng ating kasaysayan. Isa na rito ang mga kwentong nakatala tungkol sa ama ng Katipunan, si Andres Bonifacio. Pero gaano ba natin kakilala si Gat Andres? Paano nga ba nililok ng kasaysayan ang kultura at tradisyon ng ating pinagdiriwang na sa atin ay namana at nagdawensya ng mga mananakop sa ating bayan? Ngunit hindi naging madali ang lahat. Bagkus ang kasaysayan ang naghubog ng lahat ng ating kaugalian, kultura, pananaw, pati na rin sa pagkikipagdigma. Isa sa pinakamasaysayang pangyayari ang naganap sa Pilipinas na magpapaalam at magpapatingkad sa pagkamakabayan ng mga Pilipino. Mga panauhin, guro, kabataan, kaibigan at ako, ating balikan ang siglo kung saan nagbigay daan sa ating kalayaan. Na kung saan hindi kikilos ang mga dahon, na walang kumpas na mahal na Panginoong Diyos. Walang iya kayo! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan niyo! Hindi ako tandang! Sirve, el garrote asisope de los traidores, ¡verdugo! Tinapuan po ng nariyang aking anak. Maaari lang po sana mihingi ng aking sahod. 3 buwan na ho kami hindi sumasahod, Padre. Kailangan din ho naming mabuhay at mabuhay ng pamilya. Awa! Awa! Para yun ang awa. Para yun ang awa. May sakit ang anak ko. Impertinente! Ikulong mo ang demonyong ito! Kayo ang demonyo! Magahata! Magnanakaw! Mamatay tao! Mga Indio, kung ayaw niyong matulad sa demonyong ito, matuto kayong sumunod sa mga utos ko! Maging aral ito sa inyo! Dahil sa libro! At anong masama sa libong yan? Gusto mo, basahin mo na makita mo sa sarili mo sa libong yan. At pagkatapos mo basahin, ipahit ako sa mga kagaya mo upang malaman niyo ang ginagawa ng gobyerno sa bayan namin! Magkukumpis ka sa sunod.
lahat nagaglatayan. Ngunit, ang katotohanan sinasabi ng glatayan ang nagpamulat sa isip at puso sa lahat na nakabasa yan. Hindi nyo alakaw! Hindi nyo alakaw! Kahit kailan! Magbayad ka ng buwis! Hiwalay na ho kami matagal na. Iba na ang nagpapaligaya sa kanya. Pag di kayo magbayad ng buwis, ipapakulong ko kayo! Sakta ng anak ko. Basta niyo! Kunin mo itong anak mo para magsilbi sa kura! Siya'y magiging alipin na palit ng hindi nyo magbayad ng buwis! Halika! Kalungkotang bumabalo sa aking kalooban. Kay hirap, kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalampasan? May bukas pa kaya naghihintay? Sa tuwing di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaan, tanging pag-asa pinaghahawakan. May awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Tubada na lang din, nandito pa rin ang buhay ng aking bayan. Puno ng masalimuot na daan, matugong bukas at madilim na umaga. Kahit saan kalilim at putukan yung maririnig, mga balik, ganyan, mga patay na nakatusay duguan. Mga mahal ko sa buhay, pinatay na walang kalaban-laban. Kaawa-awang bahay kong pinamahal, natutulog dahil sa mga taong tinapagtapakan ng bahay ko. Diyos ko, tulungan niyo kami sa aming laban. Pinagdaanan ang tanging pag-asa, pinanghahawakan. May awa ang Diyos. Salamat sa makapangyarihang awa na nagbibigay lakas sa akin. Sa tuwing di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asa pinaghahawakan. May awa ang Diyos. Sa tuwing di na makakayanan, pagsubok aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asa pinanghahawakan.
Diyos, may awa, Diyos, may awa ang Diyos. Andres, napakagandang tula. Mahal na mahal kita, Andres. Sana ay mahalin ka rin ang iyong prinsipyo pinaglalatan at nang tinanggay. Lipit niyo yan! Kuya, hindi po ang tamang lugar. Ano mo na kaya sigurahan na kalupitan ang paralayan? Ba't wala tayong ginawa? Pinapatay na kung saan ang kapwa natin, Andres! Kuya, ang malaking pagkilos sa magkaganap. Mabuhay mga kapatid! Maraming salamat sa inyong pagdadalo sa pagpupulong na ito. Ako po ang inyong lingkod, Andres Bonifacio. Masaya ako sa inyong pasya na mag-isa sa pagkipaglaban para sa kalayaan. Narito po ang kasamang Emilio Asento upang pangunahan ang pagsalib para sa katipunan. Muli, maligayang pagdating! Mga kalihang praling yan? Kasalanan ba kung nagawa ng magsasaka na kalabanin sila? Tingnan nga sila ang tunay na may-ari ng lupa. Siya pa ito may ganang maningil ng buwis. Buti sana kung napupunta ang pera sa gobyerno at hindi sa manilimahin ng mga simbahan. Laban tayo! Laban tayo sa mga Kastila na yan! Laban tayo! Ang kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon ay bahagi na ng ating kasaysayan. Tayo ang mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban, tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres, bilang ina ng katipunan. Ipinapaubaya ko sa iyo
ang desisyon na gawin kung ano sa tingin niya ang naranasan. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay pag hindi natin napigilan ang kanilang pang-aapi. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating buhay sa pangalan. Ilang araw mula ngayon sa gabi ng 29. At dito ko ang tawag maririnig ang unang sigaw ng revolusyon. Simulan na natin ang revolusyon! Ilabas nyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan nyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan! Kailangan na natin wakasan ang ilang taong-taong pananakop ng mga Espanya. Kulang man tayo sa sandata. Mas malakas man ang baril at kanyo ng mga Kastila. Naglaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupit. Dahil tayo ay anak ng bayan. Tayo ay magtatagumpay. Dahil sa atin ang bayan ito. Sa atin ang lupain ito. Punitin ang mga selula!
ka, sigaw sa Pugad Lawan. Sapagkat simula ito naging magsika ni Gat Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan at ng iba pang revolusyonaryo, laban sa mga panupil na Kastila. Isa ng mahalagang bahagi ng kasaysayan ang sigaw sa Pugad Lawan. Si Gat Andres Bonifacio at ang lahat ng manghihimagsik na lumahok sa sigaw sa Pugad Lawan ay isang inspirasyon at halimbawa ng pag-ibig sa bayan, sa pagiging isang Pilipino at sa maalab na hangaring mapalaya ang bansa mula sa lahat ng anyo ng pagkaalipin. Buhay ang Pilipinas! Mabuhay!